everyone, good evening. Welcome to YouTube. And once again, my name is Maricel. At sa gabing ito, feel ko lang magkwento sa inyo, mag-share ng aking experience bilang small-time vlogger. So, sa pagsisimula ko, ang naging experience ko is hindi pala talaga madali ang pag-vlog. So, may mga moments na talagang minsan kinakabahan ka bago ka mag-umpisa. Siyempre, nandun din yung nahihiya ka bago ka mag-umpisa, natatakot ka bago ka mag-umpisa. Pero normal pala yan sa lahat ng mga vlogger or content creator. Kaya ang laking saludo ko sa lahat ng mga vlogger na naging successful at sa lahat ng mga content creator at sa lahat ng mga YouTuber na hindi talaga basta-basta gumawa ng content. So, kailangan mo rin talaga paglalaanan mo ng oras, pag not totally nakafocus. Ako kasi mga kaibigan, hindi naman talaga ako, akala nyo lang nakafocus ako sa ganito. Kumbaga, ginagawa ko lang siya, itong YouTube ko during my spare time. Yung mga salin-salin na lang ba ng oras ko. Dahil after ng work, ano gagawin ko rito? Ayoko naman parating makikita ko yung sarili ko sa crew bar. Ayoko rin parating makikita ko sarili ko na nanonood ako ng TV. Hindi rin ako mahilig magbasa-basa. So, pero mahilig ako manood ng TikTok, mahilig ako manood ng mga YouTube at saka ng Reels. So, naisip ko noon na bakit hindi na lang ako panoorin ko ang sarili ko kaysa mag-spend ako ng ilang dollar para panoorin ang content ng iba. Gets nyo? So, ang ibig ko sabihin, kumbaga, sa barko kasi mga kaibigan, nag-i-spend kami ng $2. Sa barkong tinatrabawan ko yun $2 per 24 hours. So, ngayon, kaysa masayang ko sa kakapanood ng ibang TikTok or kapanood ng ibang mga reels or vlog, bakit kung kaya naman nilang gawin yan, bakit ko naman isasayangin ang kinita ko sa kanila? Diba? Sarili ko lang panoorin ko. Okay? So, yun nga, natutuwa naman ako kasi kumbaga, yung kaya ng ibang gawin, kahit papaano naman, yung mga videos ko, hindi naman magpapahuli. Yun nga lang, sikat na sila, yun nga lang, kilala na sila, marami na silang mga experience. Pero, ikukumpara ko rin yung aking video, yung aking content, kahit papaano, hindi rin ako, kumbaga, parang nahuhuli sa uso. So, yun nga, alam nyo mga kaibigan, minsan nagugulat na lang ako Ang galing talaga ng Lord. Gusto ko talagang bigyan ng credit ang Diyos sa lahat ng ito. Kasi kumbaga, hindi ko akalain na magagawa ko siyang, lalo na sa YouTube channel ko, hindi ko akalain na makakapag-edit ako. Hindi ako akalain na matapos ko yung video, mabibigyan ako ng may mga taong ginagamit ng Lord para ako'y tulungan kung paano ko siya magawa ng maganda at maayos ang aking mga video. So, yung mga comments and suggestion ng aking mga kaibigan, yung may mga videos ako na napanood nila, tapos may mga comment and suggestion sila. At pinapakinggan ko lahat ng mga payo nila at ina-apply ko doon sa YouTube channel ko na natututo ako dahil sa turo ng iba. Okay? Hindi ako natuto sa sarili kong kakayahan at thankful ako kasi hindi yun sila. And that is the Lord using them to bless me. So, nakikita niyo kung paano kumilos ang Diyos na may mga tao siyang ginagamit para ako'y tulungan. So, maliit na bagay lang siya. Pero, kumbaga, makikita mo na ang paggawa ko ng content sa YouTube, sa TikTok, tsaka sa Reels, kumbaga,
nakakatulong siya sa akin para para lalo kong ma-overcome yung challenges, yung stress. Yung sa buong araw kasi mga kaibigan, sa buhay pagbabarko kasi, hindi lang yung makikita nyo yung sarap doon eh. Yung nagtatrabaho kami sa cruise line, yung malaking sahod namin, yung kung saan kami nagtatrabaho, hindi doon eh. Pero yung negative noon, yung disadvantage, hindi nyo nakikita na ilang oras ba kami nagtatrabaho, ilan ba ang amo namin, ano ba ang mga ginagawa namin dito sa loob ng barko sa tuwing darating ang Pasko, New Year, Valentine's Day, mga birthday namin o birthday ng mga naman namin sa buhay, o diba, mga sakripisyo namin. So kumbaga yung pagti-TikTok ko, yung pag-vlog ko, pag-YouTube, nakakatulong siya para pang stress reliever, nakakatulong siya para ma-overcome mo yung anxiety. Okay, di ba sa Philippines kasi, mga kaibigan, tinuturo yan isa sa PIDOS, kung saan, naalala ko dati yung bago kami alis sa pre-departure orientation, no, na isa dun yung about sa mental health. So, kailangan mag-invento tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin para ma-survive natin ang ating kontrata. Sino ba ang ayaw kumita? Of course, lahat niyan. Pag hindi mo alam na may pera sa YouTube, pag hindi mo alam na may pera sa Reels, sa TikTok, talagang sasabihin mo na wala akong interest dyan, wala akong gana dyan. Pero kung nakikita mo yung iba na talagang malaking tulong sa kanilang social media, then masasabi mo na someday kung pagpalain ka, kung palarin ka, kung sortehin ka, is yung social media malaking tulong din para sa'yo. Kasi mga kaibigan, alam niyo, sa totoo lang, ang pagbabarko hindi naman habang buhay. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na nag-YouTube ako or nagre-reels ako or nagti-TikTok ako, ibig sabihin is naka-focus na talaga ako sa mga bagay na to. Which is, mga kaibigan, nandito ako sa loob ng barko. Priority ko pa rin trabaho ko, syempre. Kasi kumbaga, binabayaran pa rin ako ng kumpanya eh. So, hindi ko pwedeng i-priority si TikTok, si YouTube, at saka si Reels. Kaso nga lang, malaking tulong siya sa akin to paano ma-overcome ang aking stress or anxiety. Kasi hindi mo may kakaila, mga kaibigan, sa buhay marino. Hindi mo talaga maiwasan yan. Nadadarating ka sa punto na talagang makakaranas ka ng depression, makakaranas ka ng anxiety, makakaranas ka ng stress. So, paano nga ba ma-overcome yan? Maghanap ka ngayon ng paraan kung paano mo siya ma-overcome. Iba naman tayo. Hindi pwede na yung hilig mo mabasa, gayahin ko rin yan. Or else, ang hilig mo mag-gym, gayahin din kita. Iba ang hilig ko sa hilig mo. Okay? So, hindi pwede magkapareho tayo ng lahat ng hilig. Okay? So, nagkataon lang na mahilig lang talaga ako mag-TikTok, mag-Reels, saka mag-YouTube. At saka isa pa, nag-enjoy ako, mga kaibigan. Kasi, kumbaga, kaysa panoorin ko yung ibang tao, di panoorin ko naman yung sarili ko, di ba? Oo, at saka, pag pinapanood ko naman sarili ko, kumaga, natutuwa naman ako. Para kung ba doon minsan natutuwa naman ako. Diba? Kaysa mag-spend ko yung kinita ko sa panood sa ibang video, bakit hindi ko na lang video ko ang panoorin? Kasi kung tutuusin lang, kaya ko rin naman tapatan yung video nila. Kaso lang, mas marami lang yung viewers nila, marami yung ano nila. Pero, at least ako, napapasaya ko yung sarili ko kasi life is too short para hindi ko i-enjoy. Diba? Sa dami ba naman, napalibutan ka minsan ng stress kung di sa trabaho mo, sa mga kapamilya, mag-anak mo, o sa mga kaibigan mo doon sa Pilipinas. So, di ba, hindi ka ba maghahanap? Ano ba yan? Hindi ka ba maghahanap ng paraan para ma-overcome mo yung stress? Di ba? Kaya ikaw, maghahanap ka ng paraan kung paano mo ma-overcome ang stress. Okay, at saka sa mga dating vlog ko, nasabi ko na rin yan on how to overcome stress. Kung ma-scroll down nyo siya, mga kaibigan, ha, makikita nyo doon kung
yung mga sa previous videos ko, yung may mga sinabi ako doon kung paano ma-overcome ang stress. Bakit ko nasabi yun mga kaibigan? Kasi eksperyensyadong marino na ako. Kaya, kumbaga, learn from the well-experienced crew. So, okay, nawawala na naman ako. Makadami na, makadramatic na sana itong sasabihin ko, pero nawawala na naman ako. Oy, okay, natutuwa lang ako kasi nag-content ako sa gabing ito kasi may mga gusto kong ma-enlighten na mga kaibigan ko, na mga kasamaan ko sa barko, kung bakit nga ba ako nag-vlog, nagre-reels, nag-tiktok. Hindi naman kailangan mag-tiktok ka, mag-YouTube ka para kumita. Kaya nandun na tayo, sino bang hindi kailangan ng pera, di ba? Pero kung hindi para sa iyo, wala akong magawa. Kung hindi para sa akin, wala akong magawa kahit na anong gawa ko ng thousands of videos dyan. Kung hindi naman talaga para sa akin, wala akong magawa. Pero nag-i-enjoy ako at nakakatulong siya para ma-overcome ko yung stress. Okay? Enjoy lang buhay. Life is too short para hindi mo enjoy. Life is too short. Okay, so, yun nga, no, na-amaze ako. I mean, kumbaga, nagpapasalamat ako kapag may mga tao na nagsasabi sa akin na TikTok ka ng TikTok or YouTube ka ng YouTube na wala ka namang kinita dyan. Actually, tama sila, wala naman akong kinita. Pero, enjoy naman ako, no? Pero anyway, ikaw ba naman gagawa ng katarantaduhan, kalokohan, tapos panoorin mo sarili mo, di ba? Tapos matutuwa ka, ikaw naman isa. O, di ba? So, yun nga, no? Malaking tulong siya para ma-overcome yung stress. At saka, thankful ako sa mga nagsasabi sa akin ng negative na bakit hindi ko na lang daw ihinto ang pag-YouTube ko. Total, wala naman akong sasahod dyan. Talagang hindi naman talaga ako makasahod kasi si YouTube, mga kaibigan, may criteria. Kailangan mong ma-reach yung criteria ni YouTube. I think, kung di ako nagkakamali, 1,000 subscribers ang kailangan mong habulin. So kung ikaw viewers ko ngayon, maawa ka sa akin, pwede ka mag-subscribe. Okay? At meron siyang 4,000 watch hours na kailangan mong habulin. Sa kalalanghap niyan, kung wala talaga manood sa iyo, ang pag-YouTube kasi mga kaibigan, parang negosyo yun eh. Diba? Parang negosyo. Ngayon, hands-on ako sa negosyo ko, diba? Para kang nagtayo ng negosyo. Okay, may TikTok ka, may Reels ka, may YouTube ka. Parang isang negosyante ka na nagtayo ka ng negosyo. Paano mo ngayon, anong strategy mo? Kaya ang channel ko, si Mandy Scartis Channel. Paanong strategy ang gagawin mo para palago mo yung negosyo mo? So, itong pag-YouTube, pag-Reels, or TikTok ko, di ba parang isa akong negosyante na nagtayo ng business at it's up to me na kung paano ko siya, kung anong strategy ko na mapalago ko siya. Actually, marami naman talagang paraan. Sa totoo lang, pwede akong siyempre, kumikita ako, di ba? Pwede akong mag-hire ng director para gabayan ako, turuan ako kung ano yung mga dapat kong i-content. Pwede akong mag-hire ng editor. Pero inisip ko kasi mga kaibigan, kung talagang para sa akin to, mag-grow na lang yung social media account ko na parang Monday, magigising na lang ako na, joke lang, kayo naman, hindi naman. Diba magigising na lang na parang, nag-hit siya ng ganung kalaki. Diba? Actually, may mga videos naman talaga ako na, actually, ma-reach ko lang yung 1,000. Sobrang, hindi mo alam, sobrang pasalamat ko na kasi kumbaga sino-sino mga 1,000 na yung nanonood sa'yo. Diba? Pasalamat na ako yan. Actually, marami na yan. At saka, diba, pag nagagawa ako ng video, tapos natutuwa sila, so, thankful ako kasi kumbaga, it's a blessing para sa akin blessing ako para sa kanila, sa mga tao na nalulungkot na napapasaya ko sila. So, kumbaga, napapasaya ko yung sarili ko, at the same time, may mga tao na nagpapasaya ako. So, nakakatulong pa ako. So, yun nga, no, isa pang pasalamat ko dahil, kumbaga, bago kasi ako pumasok sa YouTube, mga kaibigan, or TikTok and Reels, ang dami kong mga pinanood ng mga motivational videos about sa mga vlogger na nag-fail, tapos naging success, tapos ano yung naranasan nila, mga nakailang videos sila bago sila nag-successful, tapos mga tips and advice nila.
Actually, mga kaibigan, kung gusto mo talaga mag-grow na mabilisan ang channel mo, pwede naman talaga magbayad ka ng promotion. Hindi magpa-promote ka. Kaso lang hindi tayo, ganun, hindi tayo mayaman. Tumatanggap din ako ng sponsor. Nagpaparinig-rinig ako ng mga viewers ko, baka mamaya may mag-sponsor dyan, ha? Okay. So anyway, kung gusto mo talaga na i-promote siya at sumikat ka, then magbayad ka kay YouTube or magbayad ka kay Reels or magbayad ka kay TikTok para sumikat ka. Okay? Pero darating yan kung para sa'yo. Basta kung saan ka masaya, suportahan na lang kita. So kung saan ako masaya, suportahan nyo na lang ako, ha? Okay, wag na kayong mag-against pa dyan. Okay? At kung yun nga, no, katulad nito, ha, naglalaba ako ngayon. So naglalaba ako ngayon, ang ginagawa ko kaysa manood ako ng TV or kaysa wala akong gagawin, di magawa na lang ako ng content na ganito, di ba? Salita lang ako ng salita. Tapos kinabang ka naman. Charot. Napatawa naman kita. Charot. Okay. So, anyway guys. So, ang channel kong ito, ang channel kong ito guys is kailangan mong sundan, lalo na gusto mong mag-apply sa pagbabarko sa cruise line. Kailangan mong sundan kasi well experienced na ako sa pagbabarko. So, yung experience ko ay gagamitin ko para ma-share sa iyo, para may bahagi sa iyo kung ano ba ang buhay marino, kung saan ka mag-apply, kung paano ka mag-umpisa, okay, paano ka dumiskarte para makapagbarko ka. At saka hindi porket na gustong-gusto mong magbarko, i-qualified ka na sa barko. Kung hindi talaga para sa iyo ang pagbabarko, huwag mong pilitin. Okay, baka mayroong inilaan ng Diyos sa iyo na para talaga sa iyo. Kung gusto ng Diyos niyan ka lang sa Pilipinas, wala kang magawa. Okay? Pero ako nga, hindi ko nga pinapangarap na makapagbarko ako. Sinabi ko lang noon na sana makapagbarko ako. And then it happened. I mean, I work hard at talagang inano ko talaga, think positive talaga ako na makapag-apply ako. And then nakapag-apply ako. Pero kumbaga, kung you do your best, tapos your best is not enough, huwag mong pilitin, hayaan mo lang siya, just let it be, and pray to God, keep on praying kung ano nga ba talaga ang para sa iyo. Okay? So, mukhang marami na akong nasabi, So, pero yung pinakapunto ko talaga guys sa gabi ito, nagpapasalamat ako doon sa mga tao na sasabihan ako na na marisalihin ko na yung pagbablog mo or pag TikTok mo or pag Reels, kasi kumbaga nagpupuyat ka lang dyan, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Guys, nagpupuyat daw ako, nag-aaksaya daw ako ng panahon. Wala tayong magawa kung di pa ako makatulog, naglalaba pa ako, lang naman iwanan kung labahan ko. Okay? So, at saka isa pa guys, hindi po nalali ako sa social media, talagang nakafocus na ako dito. I know what I'm doing. Alam yung totoong time management, ha? Syempre, kailangan alam natin yan, okay? So, pag hindi ka makatulog, gawin mo, TikTok mo na lang ako. Charot, okay. So, hindi, seryoso, naglalaba ako guys. Kaya, habang naglalaba ako, ginawa ko yung content na to. At dahil sa mga nagsasabi sa akin na negative na hintuan ko daw ang pag-YouTube or TikTok and Reels kasi wala naman daw akong sahod. So, para kanino ba talaga ako nagti-TikTok or nag-YouTube or nag-Reels? Para ba sa kanila or para rin din sa sarili ko na at least ma-overcome ko rin yung stress bar ko. Kumbaga, kanya-kanya kasi tayong guys di ba? Kung ikaw mahilig ka kumanta, ako'y mahilig ako sa TikTok, mahilig ako kung ikaw mahilig ka sa basketball, ako mahilig ako mag-reels, wala tayong magawa, di ba? Accept na lang natin katotohanan na bawat isa sa atin ay iba't iba talaga, kanya-kanya talaga tayo skills or talent na pinagkaloob ng Lord, okay? So, thank you sa mga nagsabi sa akin na ihinto ko daw itong pag-YouTube kasi nag-aksaya lang ako ng oras. Well, thank you dahil sa iyo may content ako. Okay? Dahil sa iyo may content ako. Okay? Palakpak tayo dyan sa mga nagsasabi na wala daw akong mapapala sa ginagawa ko ito. Well, palakpak dyan. Okay? Dahil pasalamat ako dahil sa iyo may content ako. Okay? So once again, my name is Maricel and you are in the Sima Discarded channel. Okay? Kita.
tayo dyan sa mga nagsasabi na wala daw akong mapapala sa ginagawa ko to. Well, palakpak dyan, okay? Dahil pasalamat ako dahil sa'yo, may content ako. Okay? So once again, my name is Maricel and you are in the Sima Discarte channel. Okay? Kita-kita tayo sa loob ng barko. At kung ikaw ay nagbabarko at gusto mo nang give up, huwag kang give up. Ganyan talaga. Marami ka pang maranasan, kabaro. Pero tanda natin, ang sumuko ay talo. Pero igapang mo yung kontrata mo, magdasal ka, isama mo ang Diyos na matapos mo siya na maayos at ligtas. Okay? So once again, good night and bon voyage. Bye-bye!